Again, good afternoon guys, and try natin to discuss some principles ng PLC and standards ng PLC na ginagamit natin. So for PLC components o kaya naman ay yung kanyang configuration, so si PLC na category, pwede natin siyang i-categorize dun sa type na ano na ah, compact type or shoe box type or fixed type, o kaya naman pwede rin siya sa category or type na modular. Oops. Or sa category na modular. So, yung PLC, meron din siyang category about dun sa kanyang central processing unit. So, sa central processing unit, pwede nating tawagin siya na micro PLC kapag less than 100 yung kanyang IOs o yung input-output. So, yun yung pinakamaliit, micro PLC. Yung sunod niya is small PLC. So, yung small PLC naman natin should be less than 526 IOs. Wait lang. Tapos, yung ating medium naman na PLC, yung ating namang medium na PLC, less than 1028 IOs. So, ang sunod nun, yung pinakamalaki na, which is large PLC, syempre, less than 520 IOs. So, anong ibig sabihin nitong IOs na to? So, yun yung mga input-output natin na pwedeng ilagay sa kanya na components. Yung PLC natin, pwedeng magkaroon ng power supply na 100 to 240 volts AC, o kaya naman pwede rin siya na 24 volts DC. Ito yung kalimitan natin ginagamit. So, 24 volts DC yung magiging supply niya sa IOs. Pero sa power supply, madaming mga PLCs na ang supply niya para magka-power yung ating PLC is around 220 volts AC. So, for input,
meron tayong mga, ay sorry. So, meron tayong input na 100 to 240 volts AC or alternating yung current, or 12 or 24 volts DC. So, yun yung pinag-aaralan natin dati. Laging 24 volts DC. Sa output naman, yung output natin, pwede siyang relay or contact type, na 24 volts DC o kaya naman 220 volts AC. Ito yung natural at saka halos ginagamit natin na setup dito sa Pilipinas. So kung meron kayong setup sa ibang bansa o kaya sa iba naman ninyong activities na ginagawa sa inyong planta, so pwede nyo rin siyang i-comment. So transistor type naman, na 24 volts DC at saka triac type na 100 or 240 volts AC. So, ang madalas na ginagamit natin, makikita nyo kasi yung kanyang specifications dun sa manual ng PLC na bibilhin nyo. So, ito ang madalas natin na ginagamit dito sa university. So, relay type na 24 volts DC. Tapos, for the input, ito rin yung ginagamit natin, 24 volts na DC. So, yan yung madalas na ginagamit natin. So, for the same here, sabi ni Bon. So, dito po sa PLC natin, meron tayong tinatawag na PLC input wiring. Meron tayong tinatawag sa PLC input wiring. PLC input wiring. Meron tayong tinatawag na PNP type at saka NPN type at saka AC. So, paano ba yung sinasabing PNP type? So, kung ito yung ating input module na PLC, ito yung PLC input module, tapos meron kayong makikitang mga terminals dyan. So, meron tayong tinatawag na internal common. So, internal common. Tapos, meron tayong mga internal coils. O, yun yung magiging magiging address natin sa PLC. So, naka-tornilyo o naka-terminals siya or terminal block. So, yung terminals na yan, may address yan. So, kung, excuse me, ang gagamitin nating PLC ay Mitsubishi o kaya naman Delta. So, yung PLC natin na yon, may address yung kanyang input na X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6 hanggang dun sa maubos mo yung dami ng number ng input natin. So,
Medyo ibaba lang natin ng konti. So sa PLC, yung common natin, yung common o internal common, madalas makikita nyo na may nakalagay na COM. Yan yung gagamitin natin na mag-susupply doon sa ating PLC. So, parang susupplyan natin yan ng isang terminal na either positive or negative kung DC, at kapag AC naman, isa sa mga terminals nung line or neutral o kaya line 1 or line 2. So, paano yan sir i-configure? So, kung ito yung ating DC na supply, meron tayo ditong positive at saka negative na terminals dun sa ating DC na supply. Yung isang paa, ilalagay natin, o yung ating negative, ilalagay natin dun sa common. Tapos yung ating positive, yun naman yung magsusupply para dun sa inyong switch. For example, meron kayo ditong push button switch. Naglagay kayo dito ng push button switch. Ipapasok natin dun sa terminal naman ng ating X1. So, ang tawag natin dito sa termination na to, X0. So, meron tayong X0 na push button. Naglagay tayo ng limit switch dyan. Normally open. Tapos, naglagay tayo ng isang sensor dito. Supposedly, yung sensor mo, 3 paa yun. So, yung isang paa nasa positive, yung isang paa naman nasa negative, yung negative na to. So, tapos, yung positive niya na signal, papunta dun sa isang supply. So, itong sensor natin, itong sensor natin na to, ito yung magiging supply natin para dun sa switching. So, ganun lang din yung parang limit switch natin or reed switch. So, yung isang supply nito supposedly papunta dun sa ating negative supply. So, yan. So, kung titingnan natin yung structure, ang tawag natin dyan sa structure na yan ay PNP connection. PNP. So, pagka narinig niyo yung term na PNP, yan yung magiging niya. Tapos, kung ito ay papalitan lang natin, copy tayo nito. Copy. Tapos paste natin dyan. So, kung i-copy natin, ang mangyayari dyan, papalitan lang natin to ng connection. Sir, paano po ba yung connection na yun? So, yung connection natin na to, gagawin naman natin ito ang negative, ito naman yung positive. So, sa supply, kukuhanin nyo yung lahat ng negative natin na terminals, dadalhin natin dun sa ating isang paa or terminal ng ating switch. Tapos yung isang paa, kung dalawa lang yung
wire niya, yung isang paa, papunta naman dun sa ating addresses. Itong address na ito. So, yung isang paa naman niya, pero anuhin natin baka malito kasi kayo dito sa part na to. Tanggalin muna natin ah, itong itong part na to. So, ay, so lagyan natin to. Tanggalin natin muna itong part na to. So, ito naman connection na to, ang tinatawag naman natin yan na NPN connection. NPN connection. So, yan yung para sa ating PLC input module. Sir, kung ang PLC natin is capable of handling AC, pwede rin po ba? Yes, sir. Pwede rin po ang ating PLC kung kaya nating mag-handle ng kaya nating mag-handle ng AC. Ito yung ano niya. Ito yung kanyang magiging itsura. So, yung AC supply natin, nakalagay yung isa sa line 1, yung isa naman sa line 2. Okay. So, yun yung configuration for input. So, for output naman, so meron tayong tinatawag na PNP, NPN, and AC connection din sa output. So, kalimitan, yung output natin, drawing natin yung output. So, ito yung output natin, nasa ilalim. So, meron din tayong tinatawag na common. Tapos, sabi ko nga, meron tayong Y1 or Y0, Y1, Y2, Y3, Y4. So, yung common naman natin, nakalagay naman yun dun sa isang terminal ng papuntang positive sa DC supply yan. Tapos, yung ating isang terminal, papunta siya saan? Solenoid bulb. Ito, solenoid bulb. Or isang buzzer or isang lamp. So, yan yung configuration na tinatawag natin na na PNP. So, PNP, kung mapapansin nyo, parang baliktad yata yung PNP ng wiring ng kabila sa PNP ng wiring ng output. So, ito kasi, we're talking about output. So, ito ang PNP. Then, paano naman yung NPN? So, pag NPN naman, copy. So, pag NPN naman, baliktad lang yung configuration.
So, yan. Tapos, pwede rin siya na AC, yung output. So, depende kung ano ba yung nabili natin na PLC. Nasa manuals niya, kung pwede mo siyang i-configure as PNP, NPN, sa input at saka sa output. So, ito naman, pwede natin siyang palitan as AC naman. So, AC yung output niya. Hindi na siya PNP. Ito ang NPN natin. NPN. So, NPN. So, yan yung configuration naman for output module. So, this is the PLC output module. So, ayun. So, next is, pag-usapan naman natin yung standard PLC programming language. Pero for the meantime, akin muna itong tatapusin yung video. Then, next video will be the PLC programming languages.